Afternoon again to everyone and welcome again to my channel, and it's me again, ang inyong chismosong Kaalda Vlogger. I just want to say thank you to all of my subscribers who watch and support, who still supports me on my YouTube channel, and syempre sa mga nanonood, sumusuport at sumusubaybay, maraming salamat sa inyong lahat. So dumako na at wag ninyong babaktawan pala o lalaktawan tong ating topic for today's video. I'm sure na hindi ninyo pagsisasihan na pinanood nyo ito mula umpisa hanggang hulihan. So, para sa mga hindi nakakaintindi, okay? You won't regret this video if you watch this video. So, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Wala na guys, wala na. Freeze na ang kayamanan ni Arjo Atayde, lahat ng kayamanan niya, at maski yung mga pera niya, hindi na niya magagalaw. Kasi nga, naka-freeze na kaugnay dito sa flood control project. So, ito na guys, watch this. Mamaya ipapaliwanag sa inyo ng buong buo. So, ito na guys, watch this. Dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Gaya nga ng sinabi ko kanina, like what I said earlier, lahat ng assets, so many assets of Arjo Atayde is freeze. Okay, is freezing right now. Hindi na niya to magagalaw, hindi niya na to pwedeng galawin pa ng bonggang-bongga. Lahat ng yan na hinto or lahat ng yan na freeze. 'Di ba? Paano kasi, 'di ba? Kahina-hinala naman talaga yung yaman ng gagong yan, ng baklang yan, 'di ba? Parang katak-kataka kung ba't siya yumaman. Kaya deserve niyang mag-freeze. Lalong-lalo na ngayon, guys, bukod sa freeze ni lahat ng kayamanan niya, hindi na niya mapapatayo, guys, yung bali-balita noon, yung binalita na nagpapatayo siya or nagpapatayo yung nanay niya ng isang bungalow sa France ba yun? 'Di ba? Hindi na yata matutuloy. Isa din yun sa na-freeze eh. Isa din yun sa assets. Maski guys, yung mga sasakyan, yung mga kotse, yung mga ganito, yung mga ganyan ni Arjo Atayde, talagang hintong-hinto na. Karma, 'di ba? Ang sinasabi ko sa inyo wag kayong magmamayabang or magyabang, kasi alam nyo naman yung totoo pinagyayabang ninyo yung kayamanan ninyo na hindi naman pala galing sa malinis na pamamaraan ang yaman ninyo, di ba? So ngayon, tumigil na kayo. Talagang nawala yung pagkukuda ninyo, yung pagtatalak ninyo sa social media. Dati matalak yan sa social media yung mga pamilya ni Arjo, lalong-lalo na si Arjo, 'di ba? Kada post sila ng post sa social media, Twitter, Instagram, FB. Nakikita ko dati yan, abroad yung mga yan. Ngayon, 'di ba, lumalabas pa yan ng bansa. Ngayon, asan sila ngayon? Nga, lahat ng mga niyayabang nila noon, yan, nahinto at na-freeze, at she deserves it, okay? She deserves it. Sa bagay, karma din naman. Alam niyo guys, talagang may kasabihan tayo, pagka talaga pagkagaling sa masama yung yaman mo, or yung galing sa masama yung perang pinagnanasaan mo or kinakamkam mo, syempre, 'di ba, may kaakibat ng karma yan. Ngayon, tignan nyo ngayon, hindi na makapag-post, hindi na makapag-maidiyan si Arjo sa social media. Dati nakikita ko yan na nakakapag-France, nakakapag-Canada, nakakapag-Italy. Hindi nga pala siya pwede mag-Italy. Aldab lang pala, welcome dun. Nakakapag-Paris, 'di ba? Nakakapag Paris, France, at saka ng kung ano-ano pa, kung saan-saan pang lugar.
doon siya pumupunta lagi. Pero ngayon, nung pumutok ang flood control project, biglang gumuho ang mundo ni Arjo. Biglang gumuho ang pamilya ni Arjo Atayde. Maski nga yung sister niya 'di ba? Yung sister niya nakabago-bago pa lang sa showbiz, agad-agad yumaman, 'di ba? Agad-agad um, na nagkakaroon ng sariling ari-arian. Yun naman pala magnanakaw yung kapatid niya, 'di ba? Huwag ninyong sabihin na wala kaming proof dahil napakadami naming proof at napakadami naming ebidensya at resibo na magpapatunay na magnanakaw talaga yung iniidolo ninyo. Tignan nyo, bukod sa na-freeze na nga yung mga assets ni Arjo na hindi na niya pwedeng galawin, and na-freeze pa nga yung mga yung mga yung mga projects nila, or wala na talaga kumukuha sa pamilya nila para lang umarte or pagkatiwalaan ng isang network. Maski nga kapamilya network yung kapamilya network hindi na sila kinukuha, hindi na sila interesado kila Arjo at kila Ray Atayde, kila Jella Atayde, kila Sylvia Sanchez, 'di ba? Hindi na sila interesado diyan sa pamilyang yan. Paano? Umalingaw-ngaw yung baho nila, 'di ba? Ngayon, diyan ka na lang sa bahay ninyo, kung ako sa'yo, diyan ka na lang sa bahay mo, wag ka lang talaga magpahuli. Dahil once na nahuli ka, or once na lumabas ka diyan, ay naku, talagang may kalalagyan ka talaga ng bonggang-bongga. At literal na talagang doon ka na sa kulungan. Dahil doon ka naman talaga nababagay, 'di ba, Arjo? 'Di ba? Doon naman talaga siya nababagay at doon naman talaga siya nararapat 'di ba? Kaso nga itong imbis na makulong to, imbis na pagbayaran lahat ng kasalanan niya, 'di ba? Itong mahal nating pangulo, presidente, hindi pa rin talaga kumikilos ng bonggang-bongga, hindi pa rin talaga kumikilos. Talagang nakaka-high blood, 'di ba? Nakakaloka, nakakainit ng ulo, 'di ba? Na hindi pa siya kumikilos, hindi pa niya pinapanagot yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kaya 'di ba? Isa na 'yan si Arjo Atayde. Ngayon wala na, talagang maghihirap talaga yan ng bonggang-bongga. Nakikita ko na dahil nga na-freeze na lahat ng kayamanan niya, no? Na-freeze na lahat ng assets niya. And guys, take note wag na wag ninyong dinadamay si Maine, dahil yung mga yaman ni Maine galing sa malinis na paraan yun, pinagtrabahuhan niya yon, 'di ba? Swineldo niya yon, katas yun ng pagho-host niya sa Itbulaga. Kaya please lang, tantanan niyo siya, okay? Tantanan ninyo si Maine at huwag ninyong dinadamay dyan sa gagong yan na si Arjo Atayde, okay? Kaya kung ako sa inyo, 'di ba, mag-fact checking muna kayo. And syempre guys, magkukunwari na naman dito yung mga fans ni Arjo Atayde at sasabihin na naman nila na nagsisinungaling na naman tayo, na ganito, na ganyan, 'di ba? Medyo, 'di ba, nagsisinungaling tayo, nasan yung proof mo? Hindi pa ba sapat yung ganitong update, 'di ba? Yung ganito na, 'di ba? Hindi pa ba sapat sa inyo? Hindi pa ba kayo convinced na talagang magnanakaw yan si Arjo? 'Di ba? Paano ba kayo mako-convince sa bagay? Hindi naman pala sila marunong gumamit ng salitang convince, kasi nga naman mga tanga-tanga yung iba dito, mga bobo yung iba dito. 'Di ba? Mga bobo, mga tanga, mga walang pinag-aralan. 'Di ba? Kaya hindi nila alam yung salitang yan, or alam man nila, 'di ba? Alam man nila pero wala 'di ba? Idol nila 'yun sinasamba nila yan pinagtatanggol nila yan na walang kasalanan pero eto na isa-isa na lumalabas ang katotohanan na talagang yung yaman niya lang na freeze ng bonggang-bongga lahat ng asset niya. Kaya nga hindi na nakakalabas ng bansa yun wawa.
Baka siguro nade-depress na yan ng bonggang-bongga, no? Baka mamaya kung ano na yung gawin yan, di ba? So, babay na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Don't forget to subscribe to my YouTube channel and syempre, don't forget to click the notification bell para pag nag-upload ako, kayo agad ang unang-unang manonotify sa aking mga susunod pang i-upload na mga videos. Okay? So, bye-bye na mga ka-ADN. I love you all. Have a nice day. Keep safe and God bless everyone. Bye-bye. Enjoy watching. I love you all. Bye-bye.